So, hello everyone. This is Anne. And today, pag-aaralan po natin kung paano nga po yung tamang process po ng pagpapautang. So, ako guys, meron akong tatlong klase ng pagpapautang. Meron akong 5-6 at meron din akong monthly at meron din akong quincenas. So, yung quincenas ko guys, meron akong 8% para sa quincenas. And then kasama na po yung principal na ibinabalik nila. So doon wala ka talagang lugi kung marunong ka mag-keep ng pera mo. So dito naman meron din ako monthly. So ngayon kung titignan guys, lahat ng aking pautang ay merong cards. So yan guys. Kung titignan guys, lahat meron akong cards for safe ng aking pera. Ayan. So, ang kagandahan dito guys, lahat dito nakasulat na yung patakaran, collateral, lahat. So, ipapakita ko sa inyo lahat kung paano nga ba yung tamang proseso ng pagpapautang ko. Kasi, nire-respeto naman po natin yung sa iba kung paano yung way nila ng pagpapautang. At sa akin po ay ganito. Para meron po kaming kasulatan, kahit sa barangay pwede ko silang habulin. Ayan. So, kahit sabihin natin naka 10% ka, 20%, basta may kasulatan, may hahabulin. Ayan. So, para hindi tayo malugi. So, ganun yun, guys. At para naman dun sa mga namumroblema sa mga mahirap magbayad, isa lang technique dyan, magpakabait lang kayo. Tapos, wag ninyo silang pipilitin na magbayad dahil mas lalo silang hindi magbabayad. So, danas ko na yan, guys. Ang dami kong naging client sa pagpapautang na sobrang kuna talaga. Pero nakapagbayad pa rin sila. Ayun. So, ang lang naman dyan, the best lang naman dyan, mabawi natin yung principal natin para may paroling natin. Sa akin kasi ang kalugian ko, yung hindi ko maparoling yung principal ko, pero nakakabalik naman siya. So, ito guys, papakita ko sa inyo kung paano ba yung proseso nung sa akin at kung ano ba ang ginagawa ko kapag ako ay naniningil. Ayan. So, dito guys, kapag ikaw naniningil, wag mong tatarayan yung iyong mga pinapautang. Mahalin mo sila, parang mga kapatid. Intindihin mo sila hanggang sa manawa sila sa kakaintindi mo sa kanila. Kasi yung iba, gusto nila galitin ka para lang hindi ka na maningil sa kanila. Ayun. So, nasanay ako sa mga ganun. At marami akong mga ginagamit para meron akong habulin sa kanila. So, nandito yung mga numbers ng mga anak nila. At nandito din po yung contact ng kanyang asawa. Ayan. Meron din akong guarantor. Kasi kahit maliit lang yung inutang, kinukunan ko talaga ng guarantor. So, hindi na mapapayag yung mga guarantors nila kung sakali naman na sila ang sisingilin mo kasi pumayag sila na mag-guarantor eh. Yung sigurado na bago ka magpautang may guarantor at merong collateral. Ayan, para meron kang huhugutin kapag hindi nila ikaw nabayaran. So, yan guys. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba ang proseso ko ng pagpapautang. Ayan, ipapakita ko tong card na to. Ito yung para sa monthly ko. At nagre-rate ako dito ng 15%. At depende. Kasi minsan ginagawa ko lang siyang 10%. Pero nagka-counter ako ng pirma ko doon. So, ito, isi-xerox nila ito kabilaan para may copy sila at ipapauwi ko ito sa kanila. Pero itong original sa akin pa rin ito. Ayan. So, sa patakaran natin, hindi talaga pwede magpautang na walang permahan. Kasi hindi ka rin pwedeng maningil kung walang pinirmahan. So, yun guys. Mahihirapan ka na maningil kapag walang pinirmahan dahil pwede nilang sabihin na, ay, hindi naman ako nangutang sa kanya. Wala kaming pinirmahan. Wala kaming pag-uusap. Kung sakali naman habulin mo sila sa mga conversation, napakatagal nun. Mas maganda yung may kontrata kayo. So, yan guys. Lagi ninyo isipin bago kayo magpautang, laging may card o kaya may papel na pinirmahan. At dapat ang laman nito ay siguradong sumasang-ayon sa pagpapautang nyo sa kanila sa interes at sa araw at sa buwan ng kanilang pagbayad para sila ay sumunod. So yun, pipiliin din natin guys kung sino ang pauutangin natin at hindi lang yung basta nagpapautang tayo kung kani-kanino lang. So dapat, pag magpapautang tayo, yung sigurado tayo na
yung may kakayanang magbayad. May trabaho, may negosyo. So, yan. Wag yung mga tambay lang kasi minsan yung iba, nauso na ngayon yung mga online gambling. So, pwedeng igagambling lang nila yan or isusugal lang nila yan. So, aasa sila kung makakabayad sila kapag nanalo sila. Kailan pa ba yun? Matutulog ang puhunan mo. So, bago ka magpautang, siguraduhin mo muna na yung papautangin mo ay may kakayanang magbayad. So, stay tuned guys, at sa mga gusto pong may matutunan pa, ibablog ko po lahat ng aking paraan kung paano po ang magpautang at kung anong mga diskarte, kung paano natin sila sisingilin, kung anong way ng paniningil para sa kanila. So, yun guys, hanggang dito na muna. Marami pa po akong ibablog. Kung gusto ninyo pong makinig, ano lang po kayo, subscribe lang po kayo sa YouTube channel ko. Thank you, this is Anne.